Magandang araw po sa inyong lahat muli. Kayo po ay inaanyayahan namin at wini-welcome namin kayo lahat. Doon po sa mga dati nang dumadalo, marami pong salamat sa Diyos at kayo po ay tuloy-tuloy sa ating pag-aaral. At doon naman po sa ating mga bisita, welcome na welcome po kayo. Salamat po sa inyong pagdalo. Salamat po sa inyong pagsali sa amin sa aming pag-aaral. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kayo po ay wini-welcome namin dito sa Mission Bible School. Ulitin po natin ang sinasabi ng Diyos, "You will find me when you search for me with all of your heart." Ang sinasabi niya po dito, siya ay ating makikita kung siya ay ating hahanapin ng ating buong puso. Kaya po sa ating pag-aaral ngayon ay buong puso nating siyang hanapin, nang sa gayon siya ay ating makita, siya ay ating matagpuan, at ang kanyang kayamanan ay maibigay niya sa atin. Magsimula na po tayo sa ating pag-aaral, at bago po yan, bago natin makalimutan, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tumayo po tayong lahat, yung makakatayo, at yung hindi naman po at may kahinaan, manatili na lang po kayong nakaupo. Magpugay po tayo at manalangin at sumamba, magbigay ng puri po sa ating Panginoong Diyos. Yumuko po tayong lahat, isarado natin ang ating mga mata at taimtim natin kausapin ang ating Panginoong Diyos. Lord, marami pong salamat sa araw na ito na kami ay iyong pinagtipon at binigyan, Lord, ng pagkakataon na kami ay magtuloy-tuloy sa aming pag-aaral. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagdating sa amin at gabayan mo po kami sa bawat oras ng aming pag-aaral. Buksan mo ang aming kaisipan. Tulungan mo po kami, Ama, na aming maunawaan ang mga bagay na sinasabi mo sa amin, mga bagay na itinuturo mo sa amin. Nang sa gayon, Ama, kami ay lumago at kami ay iyong magamit. Muli, Ama, maraming salamat. Ikaw po ay gumabay sa amin sa araw na ito, sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaya po dito, Volunteers of Christ, welcome po sa inyong lahat. Welcome po sa ating family Bible study. So, let's praise the Lord and let's give glory to the Lord. Tulad po ng dati, uulitin ko lang para hindi natin makalimutan, ang ating pong pag-aaral, ang gagamitin po nating basihan ay ang aklat. Ang banal na aklat po, ang Biblia po, ang gagamitin nating basihan, ang ating tatayuan, at ating magiging huwaran o paghanap ng mga kasagutan sa mga katanungan natin sa buhay. Kaya humanda po tayo lahat. Bagamat po ang Biblia ay masasagot ang ating mga katanungan, meron din pong ikinukubli ang Diyos. Mga bagay po na kanyang ikinukubli sa kanyang kadahilanan at hindi po natin to pwedeng i-questionin siya bakit niya ikinukubli. Sapagkat sabi niya po dito, ang mga bagay na kanyang ikinukubli ay para sa kanya. At ang mga bagay na kanyang ipinakita, ipinahayag, isinulat doon sa kanyang banal na salita, lahat po yun ay para sa atin at para sa ating mga anak. Uulitin ko po ang sinabi niya dito, it is the glory of God to conceal a matter. Kaluwalhatian po ng Diyos na kanyang itago ang isang bagay, ngunit kadakilaan naman po ng mga hari na ito ay hanapin. Ngayon, sino po ang mga hari? Ang mga hari po ay ang kanyang mga anak. Sapagkat ang Diyos po natin ay hari, kaya ang anak niya rin po ay hari. Kaya sinasabi po dito, it is the glory of the kings. Kadakilaan po nating maipapakita sa ating amang Diyos kung ating ipakikita ang ating pagsisikap na matuklasan ang kanyang mga bagay na itinatago, sapagkat hahanapin po natin, sa paghanap po natin ng kanyang mga bagay o mga bagay na gusto nating matutuhan hinggil sa kanya, siya po ay natutuwa. Sapagkat pinakikita natin sa kanya na importante sa atin ang matutuhan ng mga bagay sa kanyang kaharian.
Magpapatuloy po tayo. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos para po malaman natin ang kahalagahan o kung siya ba talaga sumulat ng Biblia. Sa kanya ba galing ang Biblia? Totoo ba ang Biblia? Ano ba ang nilalaan ng Biblia? Bakit ba kailangang isulat ang Biblia? Ang Biblia ba ay kanino? Para ba sa atin yon? O para sa mga ministro lang? O pare? O mga leader ng kanya-kanyang reliyon? O sekta? O denomination? Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Atin pong aalamin kung ano ang Biblia at ano siya para sa atin ba o para kanino yon. Ngayon po, may mga napag-usapan na po tayo hinggil sa Biblia o sa kanyang salita nung pinag-aralan po natin ng Diyos. Pinag-aralan po natin ang ebidensya ng Diyos at ito po ay isa sa ebidensya na ang Diyos ay buhay. Ngunit marami pa po tayong dapat pag-aralan kaya isasali ko po yung mga natutuhan natin noon na para pong review natin na mauulit doon sa nakarinig na at doon naman sa hindi pa nakarinig, ito lahat ay magiging karunungang pwede nyong idagdag doon sa karunungang nasa sa inyo na. At kung wala naman po, pagyamanin po natin lahat ng matututuhan natin ngayong araw na ito. Ito po ang unang sasabihin natin dito. Ito po mga amazing facts in the Bible. Ang Biblia po ay kakaiba. Kakaiba po ito sa ibang mga libro. Sapagkat ito po ay punong-puno ng mga himala na wala kang makikita sa ibang libro. Ito po ang unang-una. Unang-una po, ang Bible po ay naisulat mula sa 1,000 hanggat 1,500 taon. Nakakita na ba kayo ng mga libro o anumang libro na naisulat ng mahigit sa 1,000 taon? Ako po ay wala pang nakita. Ang nakita ko lang po ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ang nagsasabi na ang salita niya ay naisulat mula ng 1,000 hanggang 1,500 taon. Napakatagal po niyan. Kaya po dito, ang sumulat ng Biblia po ay mahigit na 40 manunulat na ginamit ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang 4 na manunulat at ang makikita po natin dito, yung ibang manunulat sa Old Testament, hindi po nila natapos ang Biblia sapagkat namatay na po sila eh. At tinuloy lang po ito ng mga bagong manunulat doon sa New Testament. Ngayon, pag-usapan po natin, ano po ba ang Old Testament? Ang Old Testament po, tinatawag natin na matandang tipan o Old Covenant o kasunduan. Now, bakit po tinawag na old yon? Kaya po tinawag na old kasi yun po ang nauna. Yung po naunang kasunduan ng Diyos sa Israel, sa mga tao. At yun naman pong New Testament, yun po ang kasunduan ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya po magkakaiba yun. Ngunit, hindi po magkahiwalay ang Old and New Testament. Wala po tayong old kung wala tayong new at wala po tayo pong bagong tipan kung wala tayong matandang tipan. Sapagkat ang matandang tipan po ay hindi kumpleto o hindi ayos lahat kung wala ang bagong tipan. Sa makatwid, ang bagong tipan po ay masasabi natin ito ang hula at ang New Testament o bagong tipan, ito po ang katuparan doon sa mga hula sa sinasabi ng Old Testament. Ang Old Testament po parang hindi mo maaninag lahat ang sinasabi hanggang hindi ka makarating doon sa New Testament. Ang New Testament po o bagong tipan, yun po ang nagpapaliwanag doon sa matandang tipan. Nasasabi po natin na matandang tipan, hindi po ibig sabihin nito na ito ay wala ng halaga. Hindi po sinasabi dito na ito ay obsolete na. Hindi po. Pareho pong Old and New Testament ay epektibo at nagagamit sa buhay natin sa araw-araw. Kaya po, tandaan natin, ang kumpletong Biblia ay ang Old and New Testament.
Kung ang Biblia mo po ay kalahati lang ang mayroon o kalahati lang ang dala mo, ito po ay hindi kumpleto. Madali pong maunawaan ang mga sinasabi ng Diyos kung hahanapin mo rin ang kanyang mga salita doon sa Old Testament o Matandang Tipan. Ulitin ko po uli, ang ibig po sabihin ng Matandang Tipan ay hindi na ito ay wala ng halaga. Ang ibig lang pong sabihin, ito ang naunang kasunduan sa Diyos at ang huli pong kasunduan ay itong New Testament o Bagong Tipan. Kaya po dito, doon po sa Biblia po, sa salita ng Diyos, ito po ay hindi pangkaraniwang libro sapagkat ito po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Papatunayan po natin yan. Una po, pag-aaralan natin na dito po sa kanyang salita ay ito po ang binubuo ng kanyang mga salita. Meron pong mga naganap na propesiya o mga bagay na inihula doon sa Old Testament na naganap na po sa buhay natin yung iba at sa buhay naman ng iba namang tao na namatay na rin. So, unang-una po, bago pa tayo dumating dito, para hindi ko po makalimutan, ang mga manunulat po ng Biblia ay karaniwan sa kanila ay hindi magkakakilala. Yung iba po na umpisa ng sulat nila, namatay na sila, kaya hindi natapos. Ngayon po, dumating po ang mga manunulat sa New Testament o Bagong Tipan at itinuloy nila yung mga bagay na hindi mapaliwanag ng Old Testament po, doon po nakita nila ang pagpapaliwanag sa New Testament o Bagong Tipan. Okay, so ang Biblia po ay binubuo din, nagkakalaman ito ng mga propesiya na naganap. Yung iba po naganap sa buhay ng iba, yung iba po naganap sa kapanahunan natin. I-discuss po natin yan na meron ding propesiya na naganap ngayon. Kung buhay pa kayo o buhay pa tayo, naganap na po yun. Pag-uusapan po natin yan. Ngayon po, ang propesiya sa Biblia ay mahigit na 700. Yun po ang nakita ko sa isang research na libro na sinasabi na mahigit na 700 ang hula sa Biblia. Ang hula po sa Biblia, marami po. Hula po sa panahon, hula sa tao, at hula sa nasyon. At hula din po sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po doon sa mahigit na 700 hula, meron pong naganap na hula sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na 100. 100 pong hula na inihula sa Kanya na magaganap sa Kanyang buhay at naganap naman, inihula po yun bago Siya ipanganak, mahigit na 1,000 taon. Meron pong inihula sa ating Panginoong Jesucristo, 30 hula. 30 hula po ang inihula sa Kanya na naganap po sa o natupad po sa 20 oras. 20 oras po natupad itong hulang ito. Ito po ang mga hula doon sa naganap niya, pagpapakasakit doon sa cross ng Kalbaryo. Yung pong 600 ay mga hula po ito na naganap din ng iba ayon doon sa mga nasyon at ayon sa mga iba't ibang klaseng tao. At yung pong natitirang 120, yung po ay hinggil sa pagdating ng ating Panginoon Diyos. Kaya marami na po, halos mahigit na 600 ang naihula na at natupad at naghihintay na lang po tayo, approximately lang po 120 hula sa pagdating, tungkol po o hinggil sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa Biblia ay nagkakalaman din ng mga milagro ng pagpapagaling at ng buhay po na nabago. Saan po kayo makakakita na libro na may hula na ganito po ang haba ng panahon bago ito na kumpleto o naayos lahat, at meron pong mahigit sa 40 ang manunulat, at ito po ang katakataka. Ni isa sa kanila ay hindi nagkontrahan o hindi nagtalo sa kanilang salaysay. Lahat po ng salaysay nila ay binantayan ng mahal na Espiritu Santo, at ito po ay naisulat ng wasto, ng tama at eksakto po
ayon sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin dito na wala tayong makikita libro na puno ng milagro po. Milagro po sa pagpapagaling, sa pagbibigay buhay uli o sa pagkabuhay ng isang namatay at doon po sa pagbabago ng isang buhay. Dito lang po sa ating Biblia, sa aklat, sa banal na aklat ng Diyos, natin makikita ang lahat ng kasaysayang ito. Doon po sa salita ng Diyos, sa Biblia po, makikita din natin ang mga supernatural events ng creation. Makikita po natin doon ang creation ng universe na napag-usapan na po natin at ang creation po ng mga tao o ng mga buhay na bagay. Kaya po kung titignan natin, wala po tayong makikita na libro na katulad po ng Bible. Tunay po, ito po ay binantayan ng ating Panginoong Diyos para masiguro na ang libro niya, ang banal na aklat niya ay mananatili para po sa ating lahat. Hindi po, ang Bible po ay hindi po para sa isang tao lang, hindi po ito para sa ministro, hindi po ito para sa pare, hindi po ito kahit na anong leader ng anong simbahan o reliyon. Ang Biblia po, ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Kaya po magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng gabay sa ating buhay upang ang buhay po natin ay maging malago at magamit ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po, ito po ang 40 manunulat dito sa Biblia. Meron po tayong mga hari. May mga hari po tayong sumulat ng Biblia. Yan po si King David at si King Solomon. Meron din po tayong mga pare na sumulat din ng Biblia. Yan po si Jeremiah at si Ezekiel. Meron din po tayong mga fishermen. Ito po ang mga mangingisda na sumulat. Meron po tayo si Peter and John. Sila po ay mga mangingisda na sumulat o ginamit ng Diyos para isulat ang salita niya. Meron po tayo ditong statesman. Si Daniel po yun. Meron din po tayong tax collector dito. Ito po si Matthew. Meron po tayo ditong physician o manggagamot. Si Luke po ito. At meron tayong theologian, yung pong nag-aral. Nag-aral po sa kanyang pag-aaral ng Diyos. Si Paul po yun. At yung mga iba po, hindi na po natin alam ang background nila. Yung iba po, karaniwan po sa kanila ay hindi magkakakilala at ang malaking himala po at kagilagilalas ni isa man sa kanila ay hindi nagkontra sa isa't isa. Lahat po sila, iisa ang sinasabi at ikinikwento po at yun po ay ang kaligtasan ng tao mula sa Diyos. Kaya ayan po ang mga taong sumulat ng Biblia at ang Biblia po ay naisulat mula sa 1,000 hanggat 1,500 taon. Ayun, ang tanong po natin ngayon, bakit naman naisulat ang Biblia? Bakit pa natin kailangan ng Biblia? Ano ba sinasabi sa Biblia? Ano ba mapapala natin sa Biblia? Meron naman tayong sariling pag-iisip. Alalahanin po natin na ang pag-iisip natin ay kung tinatawag ay fallen nature, tayo po ay pinanganak sa kasalanan. Sinabi po ni King David, doon pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina, siya po ay makasalanan na. Kaya sapagkat tayo ay makasalanan, ang kaisipan po natin ay hindi makadiyos. Kaya kailangan po nating baguhin ang ating isipan at ang Diyos po ay babaguhin ang isipan natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tignan po natin ang dahilan kung bakit ang Biblia ay isinulat or dapat isulat para sa atin. Una po, sinasabi dito to provide foundation for our faith. Para po tayo magkaroon ng pundasyon, para po magkaroon tayo ng tatayuan, para po tayo magkaroon ng ating po pananampalataya ay magkaroon ng katatagan. Sapagkat kung wala po itong katatagan, para mo lang pong itinanim ito o itinayo sa isang buhangin, pagdating po ng malakas na unos at ulan, ito po ay mabubuwag, mawawasak at masisira. Kaya po ang Biblia unang-una ay binigay sa atin para magkaroon tayo ng tatayuan ng ating pananampalataya. Kaya po sa ating pag-aaral, ang basihan po natin dito ay ang salita ng Diyos.
Sinasabi dito, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Malinaw po sinasabi dito na ang pananampalataya po ay darating sa ating pagkakadinig at ang pagkakadinig po ng salita ng Diyos. Now, yung pagkakadinig po, hindi lang nadinig mo ang ibig sabihin nun. Ang pagkakadinig mo, kailangan maunawaan mo ang iyong nadinig. Hindi lang po yun. Kailangan mo ring isabuhay ang iyong nadinig. Doon ka magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Pangalawa po, para po tayo magkaroon ng karunungan sa salvation o magkaroon tayo ng karunungan para makita natin ang daan patungo sa kaligtasan. Sinasabi po dito sa 2 Timothy 3:15, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Nagsasabi lang po dito ng ating ituloy po natin ang ating pag-aaral. Dito po sinasabi natin dito, ang Biblia po ay naisulat at pinayagang isulat ng Diyos para sa atin, para po tayo ay magkaroon ng karunungan at malaman natin ang daan patungo sa kaligtasan. To give us wisdom to salvation. At sinasabi po dito, and that from childhood you have known the Scriptures, which are able to make you wise. So dito po sinasabi na kung maalaman natin ang kanyang salita, tayo po ay magiging matalino at maalam kung paano ang daan patungo sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, para po tayo turuan, to teach us discipline and to correct us. Para po tayo ay turuan at tayo ay itama sa ating pagkakamali. Diyan po natin makikita yan sa 2 Timothy 3:16 hanggang 17. Sinasabi po dito, all Scripture is given by inspiration of God. Lahat po ng talata, lahat po ng bersikulo sa salita ng Diyos, lahat po yun ay by inspiration of God. By inspiration po, ito ang sinasabi po dito, ginagarantiyan ng Diyos lahat ng naisulat doon sa kanyang aklat. And is profitable for doctrine. At ito ay magiging kapakipakinabang na ituro para sa correction po at para sa instruction sa katarungan, katwiran, para po tayong lahat na anak ng Diyos ay magkaroon ng ganap na kasangkapan po sa ating paglilingkod sa Kanya. Pang-apat po, kaya po naisulat ang Bible para mabigyan tayo ng buhay, sapagkat po ang gagamitin ng ating Panginoon Diyos ay ang salita ng Diyos para po tayo maligtas. At ang Holy Spirit po na magbibigay sa atin ng kaunawaan doon sa mga salita ng Diyos. Dito po sa James 1:18, mababasa po natin, of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of His creatures. So dito po sinasabi na ibibigay sa atin at bibigyan tayo ng Diyos ng katotohanan sa ating pagbabasa ng Biblia, nang sa ganon tayo po ay maging unang ehemplo o unang bunga po ng ibibigay sa ating buhay na walang hanggan mula po doon sa salita ng Diyos. Sa 1 Peter 1:23, sinasabi po, having born again, not of corruptible seed. Nang tayo po ay naipanganak, hindi po ng corruptible o nasisirang binhi, kundi po tayo ay pinanganak at natutunago doon sa salita ng Diyos na hindi masisira at hindi nasisira. Yan po ang sinasabi niya na ang salita ng Diyos po ay magiging gabay natin sa buhay natin, that will be abide us sa buong buhay po natin. Ang gagabay sa atin ay ang salita ng Diyos. Dito po, panglima po, sinasabi dito, to reveal the way, the truth, and the life. Ang Biblia po ang magpapakita sa atin kung ano ang tunay na daan
ang tunay na katotohanan at ang tunay na buhay. Yan po ay narinig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po sinasabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, sapagkat mahal ng Diyos ang buong mundo, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mapariwara, hindi masira, at magkaroon ng habang buhay. Yan po ang sinasabi sa John 3:16. Kaya po ang Bible po ay naisulat para po tayo ay matutuhan natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa John 14:6 po, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Malinaw po sinasabi ng ating Panginoon Diyos na siya ang daan. Siya lang po. He is the only way. Siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan, at siya lang ang buhay. Wala po sa ating makakarating sa Diyos Ama maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang tulay natin, siya po ang magiging tulay natin patungo po doon sa kaharian ng Diyos. Sa John 8:31-32, sinabi po ni Jesus, Then Jesus said to those Jews who believe Him, If you abide in my word, kung ikaw ay aayon at susunod sa aking salita, yan po ang sabi ng ating mahal na Jesucristo, ikaw ay aking mga disipulo, and you shall know the truth, at malalaman mo ang katotohanan, na magpapalaya sa iyo. And the truth shall make you free. Kaya po, mahalin natin ang kanyang salita nang sa gayon, tayo po ay magkaroon ng kalayaang makita ang tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Dito po pang-anim, sinasabi po na isulat ang Biblia, ang salita ng Diyos, upang maging patotoo sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Ang Biblia po ang nagpapatunay sa lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging katutubong Diyos, sa kanyang kapangyarihan, at pinahahatid po niya o pinahahayag niya kung sino ang kanyang ama, ang ama niyang mapagmahal, mapag-alaga, at mapagbigay lahat ng ating kailangan at lahat po ng kagandahan na ginagawa ng isang ama. Dito po mababasa natin, You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Sinasabi dito, sinasaliksik natin ang salita ng Diyos dahil alam natin na doon ay may makikita tayo o makikita natin ang buhay na walang hanggan. At sinasabi po ni Jesus dito, at itong Bibliang ito, itong salita ng Diyos, ito ang magpapatunay din sa akin. Ito ang magpapatotoo sa akin. Ito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, and these are they which testify of me. Kaya po tumatayo pong testigo ang salita ng Diyos, ang Biblia, tumatayo po siya na bilang patotoo sa lahat ng bagay na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa John 20:31 po sinasabi, But these are written that you may believe that Jesus is the Christ. So ito po nagpapatunay at pinakikilala din po ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos na totoo at taong totoo. The Son of God, and that believing you may have life in His name. At sa ating paniniwala, tayo po ay magkaroon ng buhay sa Kanyang pangalan. Sa John 18:37 po, sinasabi dito, Pilate therefore said to him, You are asking them. Jesus answered, dito po ay tinatanong ni Pilate si Jesus, at sumagot po si Jesus, You say rightly, sinasabi mo ng totoo na ako ay hari. Ito po ang tanong ni Pilato, ni Governor Pilate po, Are you a king then? Ang tanong po ni Pilato, ikaw ba ay Diyos? Hari? Ikaw ba ay hari? Ang sagot po ni Kristo, tama ang sabi mo, ako ay hari. Kaya sa dahilang ito, ako ay naipanganak. At sa dahilang ito, dumating ako dito sa mundo na
ako ay magpatunay ng katotohanan. Kaya po ang ating Panginoong Jesucristo ay sinasabi po sa kanyang banal na salita, siya ang magpapatunay sa katotohanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay katotohanan at papatunayan niya ang katotohanan sa buhay niya, sa sinasabi niya, at sa kanyang pagpapahayag sa kanyang Ama sa kalangitan. Ngayon po, so natapos po natin ang dahilan kung bakit ang Biblia po ay naisulat. Ngayon naman po, titignan natin ang nilalamang mga propesiya o hula sa Biblia. Dito po sa ating tatalakaying ito, yung iba po nito ay atin ng napag-usapan o napag-aralan. Ngunit para po sa iba na hindi pa nakakarinig, ay uulitin po namin. Doon po sa nakarinig na, ito po ay magiging review ninyo o pag-aaral na uulitin para matandaan ninyo at hindi makalimutan. Kaya po ngayon, pag-aaralan natin ang mga propesiya. Meron po ba kayong nakitang libro na punong-puno ng prophecy o hula o propesiya? Tayo po ay gitlang-gitla at kahanga-hanga ang tingin natin doon sa sinuman o sa librong mabasa natin o anumang bagay na makakapagbigay ng hula na mangyayari sa kinabukasan. Kapares po nang nadinig ko sa isang kaibigan ko na hulaan daw na siya ay merong nunal sa kanyang likod na hindi naman nakikita ng taong ito na tinatawag niya manghuhula. Siya po ay tuwan-tuwa, gitlang-gitla siya at siya ay natutuwa na nahulaan na meron siyang nunal sa kanyang likod. Yung po ay napakaliit na bagay lang. Pero ang pag-uusapan po nating propesiya dito ay napakarami at ito po eksakto sa bawat letrang inihula. At magtataka po tayo sapagkat ang hulang ito ay inihula pa ng 1,000 o mahigit pa sa 1,000 taon bago ito naganap. Ngayon po, tuloy-tuloy tayo, pag-usapan natin ang hula na laman ng salita ng Diyos. So dito po, makikita po natin dito, sa litratong ito, nandito po si Gabriel o ang anghel na nagbabalita kay Maria na siya po ay manganganak. Tignan po natin ang hula. Ito po ang hula sinasabi, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Nasabi po dito na ang Diyos ay magbibigay ng sign. Masdan ninyo, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Sinasabi po dito ni Isaiah sa hula na ang isang birhen, yung pong babaeng walang asawa at walang pagtatalik sa asawa o sa ibang tao o anuman, siya po ay pure virgin, siya po ay magkakaroon ng anak. At ang anak niya ay isang lalaki at ang pangalan ng anak niya ay tatawagin Emmanuel. Ang Emmanuel po, ang ibig sabihin niyan, God with us. Nasa sa atin ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin niyan. At ito po, inihula ito, mahigit na 1,000, humigit kumulang po sa 1,000 taon. Hindi pa na ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po makikita mo, kung wala kang New Testament at ito lang ang binasa mo, hindi po natin malalaman kung sino ito. Si Isaiah po, hindi niya alam na ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo dahil hindi naman po kilala ni Isaiah ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa siya napapanganak. Pero pinasulat sa kanya ng Espiritu Santo ang hulang ito. Kaya isinulat lang po ito ni Isaiah na hindi niya naiintindihan. Kaya po ayan ang hula. Ngayon, tignan po natin kung natupad ito. So, dito po sa Matthew 1:20, ito po ang fulfillment. Kaya basahin po natin. But while he thought about these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream. Nagdududa na po si Joseph. Kaya yung anghel ni Lord po ay lumitaw sa kanyang panaginip para bigyan ng babala si Joseph. Kaya sinasabi dito kay Joseph, Joseph, ang sabi po ng anghel, Son of David, do not be afraid. Huwag kang matakot to take Mary your wife. Natanggapin mo si Mary bilang iyong asawa sapagkat ang kabuntisan niya ay galing sa mahal na Espiritu Santo.
For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Kaya sinasabi po ng anghel na si Virgin Mary po ay nabuntis, hindi po sa tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mahal na Espiritu Santo. Kaya doon po ibinabalita ng anghel ang kabuntisan ni Mary. Kaya dito po makikita natin, narito po ang hula, prophecy, at narito rin po ang katuparan ng hulang yan. Ngayon, hindi po ba kayo namamangha na isinulat ni Isaiah, hindi niya alam? At mahigit pong 1,000 taon, mahigit kumulang sa 1,000 taon, at ito ay natupad. At ito po ay natupad, ang hulang yan. Kaya po, sa susunod na slide natin, makikita po natin dito ang panganganak ni Mary at ang pagsilang ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang propesiya sa Micah 5:2. Do you, Bethlehem, but you, Bethlehem Ephrata. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Now, ang Ephrata po, ito po ang ancient name sa Bethlehem. Yung po ang pangalan nung town na yon o nung city na yon, Bethlehem Ephrata. Ang Ephrata po ay ancient name. Matandang pangalan na po ito ng Bethlehem. Pero sinama po nilang dalawa yon. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, though you are little among the thousands of Judah, kahit na ikaw ay maliit na dampalang o maliit na syudad lang sa bayan ng Judah, yet out of you shall come forth to me. Magkaganon man, lalabas sa iyo para sa akin, the one to be ruler in Israel. Ang isa na magiging leader nila o pinuno nila sa Israel, whose going forth are from old. Ang pinanggalingan niya ay walang katapusan. Yan po ang hula dito sa Micah. Again po, maski si Micah, hindi niya alam ang hula. At kung dito lang po tayo at hindi na tayo pupunta sa New Testament, hindi po natin malalaman kung ano ang sinasabi ni Micah. Ngayon po malalaman natin sapagkat naganap ang hula niya doon sa Testament, maintindihan po natin na ito ay tumutukoy doon sa hula ni Isaiah, dumating sa hula niya at naganap po sa panganganak ni Mary. Narito po yan. Dito po makikita natin ang fulfillment. Ito po, Matthew 1:20, dito po na-fulfill yan at makikita po natin yan. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife, for that which conceived in her is the Holy Spirit. Kaya po, tinanggap ni Joseph si Mary at naipanganak po ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po kayo magtataka. Alright, dito po. 3 hari po mula po sa silangan, sa bayang silangan ng Jerusalem, east of Jerusalem po, kung bakit sila ay binigyan ng pahayag ng Panginoon Diyos na hanapin ang batang si Jesucristo. Ayan po ang kanilang guide. Wala po silang GPS. Tayo po gumagamit ng GPS. Ang GPS po stands for Global Positioning System. Yung po ginagamit kung may hahanapin kang lugar, ilalagay mo po yung address doon at ikaw ay i-guide. I-guide ka po nitong equipment na ito o gadget na ito para mo makita yung address na hinahanap mo. Ngunit dito po, ang naging GPS po ng mga 3 hari ay yung bituin. Yung bituin na yon ay suminag kung nasa saan ang ating Panginoong Jesucristo. At dito po, sa larawang ito sa ibaba, makikita natin nang makita nila ang batang o ang baby Jesus Christ po, yung pong 3 hari ay lumuhod at siya ay sinamba. Bakit sasambay ng hari? Bata naman yan eh. Ano pagkakaalam nila? Pwede bang Diyos yan? Bata lang yan. Paano nila po nalaman? Hindi po wala. Magandang katanungan yun. Ito po, dito po, 3 hari sila. Marurunong yan dahil ang tawag po dyan ay wise men. 3 wise men from the east. Hinanap po nila. At binigyan po sila ng rema
o ng pahayag ng Diyos na hanapin si Baby Jesus Christ po sapagkat si Baby Jesus Christ po ay Diyos. Hindi po nila sinamba si Mary dito. Kung si Mary po ay Diyos, dapat sinamba nila si Mary at hindi yung bata. Ngunit dito po pinakikita, nung makita ng 3 hari yung bata, sinamba nila ang bata, hindi po si Mary. Kaya dito po makikita natin na ang 3 hari po ay binigyan ng revelation o ng pahayag ng Diyos o ng rema kung tinatawag natin para hanapin nila ang Diyos. Ito po si Kristo, ito po ay Diyos na nagkatawang tao. Ipapaliwanag po natin yan kung bakit kailangan ipanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po naman ngayon, tapos na po tayo yung po unang hula sa pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, lumaki na ang ating Panginoong Jesucristo at age 30 po, siya po ay bininyagan. At sa age 33 po, doon nagsimula ang kanyang pagpapakasakit para sa atin. Ngayon, yung sa kanyang pagpapakasakit sa hirap na ginampanan niya at sa buhay na ibinigay niya, ibinuhos niya sa atin, pinagkaloob niya sa atin, doon po ba ay may hula? Mayroon pong hula doon. Actually po, may 30 hula doon. 30 hula na naganap sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo na inihula pa. Mahigit sa, o kung kulang-kulang, humigit kumulang po sa 1,000 taon. At lahat po ng 30 hulang yon ay naganap. Maniwala sa hindi po kayo, naganap po sa isang araw. Ngayon, tignan po natin ang mga hulang ito hinggil sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay lumaki na. Ang una pong hula dito, bago magsimula ang kanyang pagpapakasakit, nakalagay po dito, betrayed by a friend. Ipinagkanulo ng isang kaibigan. Mababasa po natin ang prophecy sa 41:9, even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. Maging ang aking dating kaibigan na aking pinagkakatiwalaan, whom I trusted, na kumakain o kasalo kong kumakain sa aking tinapay, ako ay kanyang kinapuutan at siya ay nagtaksil sa akin. Ayan po ang hula. Darating po ang panahon sa hulang ito na siya ay ipagtataksil ng kanyang kaibigan. Dito po sa Matthew 10:4, natupad po yung hulang yan. At sinasabi po dito, and Judas Iscariot who also betrayed him. At si Judas na nagkanulo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba kagitla-gitla yan? Hindi po ba kamangha-mangha ang bagay na nangyari niyan? Na yung propesiya po na isinulat po ni King David na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Uulitin ko po, sapagkat hindi alam ng mga Old Testament writers kung ano ang isinulat nila. Yun lang po ay nadinig nila sa mahal na Espiritu Santo at isinulat yung hula na yon. Hindi po nila alam kung ito po ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagdurusa. Ngunit sa pamagitan po ng Holy Spirit na isulat. At ang katuparan po sa New Testament, doon po natin naalaman. Doon po natin nakita kung sino po tinutukoy dito sa hulang ito. Maliwanag po ba? Tuloy po tayo. May hinula din po. So, nung pinagkanulo po ni Judas, ang ating Panginoong Jesucristo, may kapalit po yun. Ang kapalit po nun o kabayaran sa kanya ay 30 pirasong pilak. Yung pong 30 piraso na pilak na yan ay inihula ni Zechariah doon sa kanyang aklat o libro sa chapter 11 verse 12. Prophecy po yan, hula po yan. Ito po ang sinabi, babasahin natin. Then I said to them, if it is agreeable to you, give me my wages. Kung kayo ay papayag, ibigay nyo ang kabayaran ko. At kung hindi naman, kayo ay tumahimik na. So, kaya sila ay binilangan siya ng 30 pirasong pilak. So they weighed out for my wages
30 pieces of silver. Ngayon, sino po ang nagsasalita niyan? Ito po kung titignan natin parang si Judas ang nagsasalita. Pero ito po tumutukoy lang sa hula na ipagkakanulo ang ating Panginoong Jesucristo ni Judas. Ngayon, nasaan po ang katuparan? Narito ang katuparan sa Matthew 26:15. Ayan po, fulfillment, katuparan. Ito po ang mababasa natin. And Judas said, at sinabi ni Judas, ito po ay nagtatanong siya dun sa mga pare. Ang sabi niya, what are you willing to give me if I deliver him to you? Ano ang ibibigay niyo sa aking kabayaran kung ituturo ko sa inyo si Kristo? Pagkatapos po dito, and they counted out to him 30 pieces of silver. At si Judas po ay binilangan o binigyan ng 30 pirasong pilak sa kanya pong pagkakanulo sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang katuparan. Malinaw po, sapagkat natupad po, nagkaroon ng liwanag kung ano ang sinasabi, inihuhula doon kay Zechariah. Ito po, dito naman po, accused by false witness. Sinasabi po dito, siya ay inakusahan ng mga huwad na mga saksi. Ito po ang mga saksi na ito ay hindi totoo. Mga sinungaling na saksi po ito. At ito po ang propesiya. Sa Psalm 35:11 po sinasabi, fierce witnesses rise up. Ang mga mapabangis na saksi, mga kalaban niyang saksi, ay tumayo laban sa kanya. They ask me things that I do not know. Sila ay nagtatanong nang hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung bakit siya tinatanong ng gano'n. Ayan po ang hula. Again po, hindi alam ni King David yan, pero isinulat niya yan. At narito po, nagbukas po sa bagong tipan ang kalinawan ng hulang ito. Sinasabi po dito, babasahin natin, now the chief priest. Ngayon po, yung mga punong saserdote o mga pare, yung pong the elders, yung mga nakakatanda, at lahat po ng nasa konseho, nasa council po, sila po ay naganap ng mga huwad na magpapatotoo laban kay Jesucristo para siya po ay maipapatay. Kaya po yung hulang yan, makikita natin, accused by false witnesses, inihula po sa Psalm 35 at naganap po sa Matthew 26:59-61. Yan pong napag-usapan nating hula, hindi po ba kayo nagtataka, hindi po ba kayo nagigitla, hindi po ba kayo namamangha na yung hulang yan ay naganap? Doon lang po sa nunal na inihula doon sa isang kaibigan ko, naku, kagilagilalas na ang kanyang pagtingin doon sa manghula. Ngunit ito po, eksakto po, hanggang sa bawat letra ng hula ay natupad. Kaya po, sa nakikita natin, pinapatunayan po natin tuloy-tuloy na ang Biblia po ay kakaiba sa lahat ng libro sapagkat ang Biblia po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Magtuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ito naman po, hands and feet pierced. So, nasabi po dito, kamay at paa ay ipinako. Ngayon, tignan natin ang hula po dito. Sa Psalms 22:16, sinasabi po dito, for dogs have surrounded me. Dogs, ang sabi po sa mga kaaway ng ating Panginoong Jesucristo ay dogs. Ito po ay mababangis na kaaway. Ito po ay nandilisik ang kanilang mga mata upang patayin ang ating Panginoong Jesucristo. For dogs, ito po mga dogs na ito, mga masasama pong tao ito. For dogs have surrounded me. The congregation of the wicked, ito po binubuo ng mga taong masasama. Ako po ay pinaligiran nila at pinako nila. They pierce my hands and my feet. Alam po ba yan ni King David kung sino yung ipapako na yan? Sa palagay ko po, hindi niya naintindihan yung sinulat niya. Pero isinulat niya rin po yun ayon sa habilin sa kanya o utos sa kanya ng mahal na Espiritu Santo na isulat niya ito. Na hindi niya po alam sa palagay ko na ito ay hula eh. Paano mong malalamang hula ito kung hindi mo naintindihan kung kanino ito patungkol? At alam ko po na hindi naintindihan ito ni King David sa mga pangyayari po sapagkat wala pa doon ang ating Panginoong Jesucristo.
Ngayon lang po natin naalaman nang lumitaw at dumating dito ang ating Panginoong Jesucristo at natupad ang pangakong ito. Ito po nasasabi sa Luke. Ito po ang katuparan sa Luke 23:33. Sinasabi po dito, and when they had come to the place, nang sila'y dumating doon sa place o doon sa lugar na tinatawag na Calvary, they crucified Him. Doon po ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. They crucified Him. Pag sinabi pong crucified, of course, kamay at paa. Doon po siya pinako, kaya natupad po dito ang hula ng Psalm 22:16 sa Luke 23:33. Tuloy po tayo. Dito po makikita natin, sinasabi po dito, ang hula po ay ipapako siya sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Wow! Ngayon, sinulat po naman ito ni Isaiah. Maski si Isaiah po, hindi niya alam. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Uulitin ko lang po, sapagkat hindi niya kilala si Kristo, hindi pa na ipapanganak si Kristo, ngunit ibinilin sa kanya ng mahal na Espiritu Santo na isulat ang hulang ito. Maski na po ito, hindi niya alam kung hula ito o hindi, sapagkat hindi niya maintindihan. Ngunit isinulat niya rin po. Pero ito po ang prophecy, and He was numbered with the transgression. Ibig pong sabihin nito, ang ating Panginoong Jesucristo ay ibinilang doon sa mga masasamang tao, sa mga magnanakaw, sa mga mamamatay tao, at iba pa. Ngayon, nalaman natin ay ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo dahil po sa Matthew, ito po ay ibinunyag, ito po ay natupad, at ngayon pinahayag sa atin ni Matthew sa kanyang libro, sa kanyang aklat na isinulat niya. Then, babasahin po natin, 2 robbers were crucified with Him. Ngayon, dalawang magnanakaw ang ipinako din, kinrucify po, pinako din sa kanya. Nakasama siya, one on the right, isa sa kanan, at isa sa kaliwa. Pinako din po yung dalawang magnanakaw, o kinrucify po, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ayan po ang katuparan ng pangakong yan. Ngayon po, sa dami po ng pinakita ko sa inyong hula, hindi pa ba tayo namamangha na ang salita po ng Diyos ay tunay na galing sa Diyos? Sapagkat paano pong naisulat yan? Paano pong natupad yan kung hindi ito galing sa Diyos? Tuloy po tayo. Ito na po sinabi dito, prayed for His enemies. Nagdasal daw ang ating Panginoon Diyos para sa kanyang mga kaaway. Tingnan po natin ang hula. Sa Isaiah po inihula 53:12, and He bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Ibig po sabihin dito, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, inako niya lahat ang kasalanan ng madla o ng marami. At siya din po, gumawa siya ng paraan para siya maging mediator, para maka-intercede siya o makapamagitan siya ng kapatawaran ng mga taong masasama. Yun po sinasabi dito. Again po, si Isaiah, uulitin ko lang uli, hindi po niya alam ang hulang ito. At hindi niya alam ang ibig sabihin ng isinulat niya, at hindi niya alam kung ito ay hula o hindi, sapagkat hindi niya alam kung sino ang tinutukoy sa hulang ito. Ngunit, atin pong naalaman ngayon, sa biyaya ng Diyos, sa ating pag-aaral, sa inyong masikap na pag-aaral, na alam mo na ngayon na ang patungkol dito ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi po dito sa Luke 23:34, ito po ang fulfillment na nakasulat sa kanyang libro, sa banal na aklat. Then Jesus said, Father, Ama, forgive them, patawarin mo sila, Ama, for they do not know what they do, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And they divided the garments and cast lots. So, dito po, namagitan siya, pinatawad niya ang mga kalaban niya, ang mga kaaway niya, sumisira sa kanya, at nagpapatay sa kanya, pinapatawad niya yon. At tumihingi siya sa kanyang Ama, namamagitan siya, na patawarin ang mga taong masasamang ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nangangatwiran siya at nananalangin sa kanyang Ama na patawarin silang lahat.
Yan po ang katuparan ng hula dito kay Isaiah 53:12 at naganap po, isinulat, natupad dito sa Luke 23:34. Ito naman po, sinasabi rin sa hulang ito, ang ang buto ay hindi mababali o hindi masisira. May pati buto po. Bakit po pati buto kailangan pang ihula? Dito lang po pinakikita sa atin na ang detail po ng mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po pati buto inihula niya ng ating Panginoong Diyos na hindi mababali ang ni isang buto ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan po natin, si King David po uli ang humula nito at nakasulat po dito, He guards all his bones, not one of them is broken. Binantayan niya ang kanyang mga buto at ni isa man ay walang nabali dito. Yan po ulitin ko, ito po ay hindi alam ni David sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa naipapanganak. Ngunit inihula na at iniutos sa kanya ng mahal na Espiritu Santo na isulat. So sinulat ni David, ngunit hindi niya alam ang kanyang sinulat. Ngayon po dito, nalinawan natin yan. Ang malabo pong hula sa Old Testament, nagkaroon po ng linaw dito sa New Testament. At ito po ang katuparan, John 19:33. But when they came to Jesus and saw that He was already dead, they did not break His leg. Nang sila ay dumating doon kay Kristo, ito po yung mga sundalo, at nakita nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay patay na, hindi na nila binali ang kanyang mga paa o kanyang hita o kanyang legs. Kaya po dito, kinakailangan pong baliin para madaling mamatay. Sapagkat po patay na siya, kaya hindi na binali ng mga Romanong sundalo ang paa ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan. Hula po sa 34:20, katuparan sa 19:33, hinula po na hindi alam ni David, isinulat niya na hindi niya alam, at ito po ay natupad, na ang hulang ito po ay natupad pagkatapos po ng mahigit kumulang sa 1,000 taon. Ngayon, tignan po naman ito. Isang hula na naman po ito. Napakarami pong hula at tayo po ay mapag-aaralan natin lahat yan at sa biyaya ng Diyos ay maunawaan natin at maintindihan natin at tanggapin natin na ang kanyang sinulat, ang Biblia po ay galing sa kanya. Ito po ang hula, His side pierced. Ang kanyang tagiliran po ay tinuso. At tingnan po natin ang hulang yan. Alright, so doon po, ang naghula naman po doon ay si Zechariah. Sinabi po dito, then they will look on me whom they pierced. At titignan nila, susulyapan nila ako na kanilang sinibat o tinuso. Dito po, again, ang hula nito, si Zechariah po, hindi niya rin alam. Hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Hindi niya alam na ito ay patungkol kay Kristo, sa ating Panginoon Diyos. At kung wala pong New Testament, hindi po natin malalaman kung kanino po patungkol ang hulang ito. Ngayon, sa New Testament po, nalaman natin, at sa John 19:34, isinulat po, but one of the soldiers pierced his side, at isa sa mga sundalo ay tinusok ang kanyang tagiliran ng sibat with a spear, and immediately blood and water came out. At nagmamadaling lumabas ang dugo at ang tubig. Dito po makikita natin at napatunayan po sa history, nakita natin lahat yan, na ang tagiliran po ng ating Panginoong Jesucristo ay tinusok sa pamamagitan ng sibat at ang dugo at tubig po ay lumabas. Yan po ang katuparan ng hulang ito na inihula uli ng mahigit kumulang sa 1,000 taon. Again po, inihulat ni Zechariah, isinulat niya, ngunit hindi niya alam kung sino ito. Ngayon lang po natin nalalaman, kayo po ay mapalad sapagkat ito po ay inyong nalaman, hindi dahil sa inyong karunungan, kundi dahil sa pahayag, revelation o rema ng ating Panginoong Diyos. Dito po,
Another prophecy po ito sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po dito, ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang ama. Inihula po yan ni David at dito po mababasa natin, sinasabi po dito, into your hand I commit my spirit. Sa iyong mga kamay, Ama, inihahabiling ko ang aking espiritu o ang aking buhay. Ang espiritu po dito ay tumatayo sa buhay. You have redeemed me. Ako ay iyong binantayan, Ama. Ako ay iyong iniligtas, Ama, O Lord God of truth, O Diyos ng katotohanan. Kaya dito po, makikita natin again, hula po, hindi alam ni David, hinihula po, mahigit kumulang sa 1,000 taon at hindi pa naipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya kilala ang ating Panginoong Jesucristo, so hindi niya alam ang kanyang isinulat. Ito po ay naisulat lang dahil sa utos sa kanya ng mahal na Espiritu Santo. Naririto naman po ang katibayan ng katotohanan na ang hula pong ito ay naganap. Nasabi po sa Luke 23:46, and when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Yung iba pa po, having said this, he died and bowed his head. Dito po sinasabi, Ama, sa iyong mga kamay, inahabiling ko ang aking buhay o ang aking kaluluwa. Patapos niyang masabi ito, ay nagbigay siya ng huli niyang paghinga. At sa iba pong talata naman sinasabi na ang kanyang ulo ay binaba niya at siya ay namatay. He bowed his head and died. Kaya po makikita natin dito, kamangha-mangha po ito, na yung propesiya na yan, na naisulat, na hindi alam ni David, at sinabi lang sa kanya na isulat yan. At hindi natin maintindihan po ito sapagkat hindi pa una ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit dito po sa New Testament, nagbigay liwanag ang hulang ito at ito ay natupad at naisulat hinggil po sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, natapos na po yung mga propesiya na yan. Napakahaba po at napakarami. Hindi po natin mauubos lahat ng propesiya at mayroon lang po mga kulang-kulang po, mahigit kumulang sa 120 na ito pong propesiyang ito o hula ay magaganap hinggil sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto niyo pong hanapin yung hulang yan, marami pong libro kayong mabibili upang hanapin yan. Magpatuloy po tayo. Ngayon, ang libro pong ito, ang Biblia po ay punong-puno din. Hindi lang po ng hula, kundi punong-puno din po ito ng miracles na naganap o nangyari doon sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo at sa buhay ho ng ibang tao at sa buhay po ng mga nasyon. Kaya po, pag-uusapan natin kung ano-ano yung miracles na yan. Ngayon, ano po ba ang miracles or milagro? Ang milagro po ay isang event o kasaysayan o pangyayari na naganap. Ito po ay naganap, ngunit hindi po sa pangkaraniwang paraan. Ito po ay naganap ng hindi nila maipaliwanag kung bakit naganap. Yan po ang miracle. Example po, isang tao po na may cancer o may sakit o isang tao pong namatay na at ito po ay nabuhay, yung may cancer naman po ay gumaling. Hindi maintindihan ng mga doktor kung bakit nabuhay yung tao na wala ang cancer, walang makita po ni anumang bakas ng kanyang sakit o mga diseases sa katawan niya. Sapagkat hindi nila maipaliwanag kung bakit ang taong yun ay gumaling at nabuhay, yun po ang tinatawag nating miracle. Kaya yan po, pag-uusapan natin ang mga miracle dito o milagro dito po na nilalaman sa Biblia. At tatanungin ko po kayo uli, meron na ba kayong nakita na libro na punong-puno ng milagro? Milagro pong naging katuparan sa panalangin ng ibang tao at katuparan po din doon sa mga hula. Tignan po natin at pag-aralan natin. Magpatuloy po tayo. Miracles in the Bible. Heto po, tignan lang po natin ang mga milagrong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo.
sa pagbuhay ng patay at sa paggaling ng mga may sakit at iba-ibang klase pong sakit. Mga sakit po na hindi na magagamot o mapapagaling ng siyensya ng medisina. Ngunit pinagaling po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, babasahin po natin. Unang-una po yung born of a virgin. Siya po ay pinanganak ng isang babae na birhen. Wala pong makapaniwala niyan. Hindi po nila maamin na ito ay naganap. Ngunit naganap po yan. Sa history po o sa kasaysayan, ito po ay naganap. Wala pong pagdududa. Yan po ay totoo na naganap. Kaya wala po tayong pagdududa. Kailangan paniwalaan natin yan na siya ay pinanganak ng isang birhen. Pangalawa po, isang milagrong ginawa niya. Unang-una ay ginawa niyang yung pong tubig ay ginawa niyang napakatamis at napakasarap na alak. Kaya po dito ay makikita natin ang unang milagrong ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ang pangalawa po ay ang paggaling nung anak ng isang Roman officials po na may sakit. At sinabi po ng Romang ito na hindi ka na kailangan na tumuloy pa sa aking bahay. Sabihin mo lang ang salita at ang aking anak ay gagaling na. Yan po ay naganap. Dito po makita nyo sa John 4:46-54, ang pagaling po ng isang tao na sinasapian ng demonyo, pinagaling din po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagaling po ng mother-in-law ni Peter, pinagaling din po yan. Ito po, pagpapagaling po ng sakit, during po sa isang gabi, nagpagaling din ng ating Panginoong Jesucristo at nagmilagro po siya at doon pong milagro yun ay tumutukoy doon sa napakaraming isda na nahuli ng kanyang mga disipulo. Ito po, pagpapagaling po ng isang leper, isa pong ketongin na lumapit sa kanya, pinagaling niya po yun. At dito po, yung may sakit po yung servant ng isang centurion, at yun po ay pinagaling din niya. Dito po makikita natin, pinagaling din po, pang-sampu po, ang isang paralitikong tao, pinagaling po yun ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po ang mga, sabi nating mga milagro sa pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pa ho yan. Dito po, pinagaling niya rin yung isang tao na merong natutuyong kamay. Natutuyong kamay po. Dito po naman, binuhay niya yung anak ng isang widow na namatay. Binuhay niya po yun. Dito po naman, inutusan niya ang dagat, inutusan niya ang hangin na pumayapa. Yan po yan, makikita natin sa Matthew 8:23, doon po sa Mark at saka sa Luke. Makikita po natin lahat yan. Ngayon, pinagaling niya po yung isang sinasapian ng demonyo, pinagaling niya rin po yun. Pati po demonyo natatakot sa ating Panginoon Diyos at pinaalis niya ito doon sa tao na sinasapian ng demonyo. Ito po, pinagaling niya rin yung isang babae na merong internal bleeding, yung pong nagdudugo sa loob ng katawan niya, pinagaling niya rin po yun na hindi magawa ng medisina. Dito po, binuhay niya yung anak na babae ni Jairus. Binuhay niya rin po yun. Dito po, pinagaling niya yung 2 bulag na tao. Sa kanila pong, sa birth po nila, sa kapanganakan nila, bulag na sila. Ngunit dito po sinasabi, binuhay sila, pinagaling sila ng ating Panginoong Jesucristo, diyan po sa Matthew 9:27-31. Dito po naman, pinagaling niya at yung pong pipi ay nakapagsalita. Itong pipi pong to ay sinasapian din ng demonyo. Kaya ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo, pinaalis niya ang demonyo at yung nagsasalita at yung pong taong yon ay nagsimulang magsalita. Dito po, healing a man who was crippled for 30 years. Meron pong isang tao sa tabi po ng isang batis, hindi po, sa tabi po ng isang pool. Ng pool po, 38 taon na may sakit. At doon po, nung makita siya ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay pinagaling. Dito po, isang milagro po na pinakain ang 5,000 tao.
5,000 tao po, hindi kabilang ang babae at ang mga bata. 5,000 men. Yan po, nagmilagro po siya. Nadinig nyo na po ang istoryang ito at sa pamagitan ng dalawang isda, ng 5 isda at 2 tinapay, napakain po ang 5,000 tao. Dito po naman, sa 21 po, si Jesus po ay naglakad sa tubig. Natatandaan niyo po ito na nung dumating na bigla ang ating Panginoong Jesucristo, nakita ng mga disipulo na siya ay naglalakad sa tubig. Dito po naman ay pinagaling niya ang marami doon sa Genesaret. Makikita po natin yan sa Matthew 14:34-36. Naririto po uli, pinagaling niya ang isang tao na ang isang babae na sinasapian ng demonyo. Pinagaling niya po yung isang bingi at yung merong hindi po makapagsalita o may depekto po sa pagsasalita. Pinagaling niya po yun. Dito po, nagpakain uli siya ng 4,000 tao at ng kanilang mga pamilya. Dito po ay pinagaling niya ang isang bulag na naroon sa Bethsaida, doon po sa bayan o sa city ng Bethsaida. At dito po pinagaling niya ang isang pinanganak na bulag. Mababasa po natin yan sa John 9:1-41. Dito po pinagaling niya ang isang bata na sinasapian din ng demonyo. Talaga pong napakaraming demonyo ng panahon na yon na sumasapi sa mga katawan ng tao. Pinagaling niya po ang batang yon na sinasapian ng demonyo. Dito po ay sinasabi po dito ay nagkaroon ng milagro doon po dahil nagtatalo sila ni Peter na pambayad po sa income tax. Kaya sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, kumuha ka manghuli ka ng isda at makikita mo ang pambayad natin at natupad po yun. Nung mahuli nila ang isda, nakita ni Peter ang pera o coin po doon sa bunganga ng isda. Dito po naman, pantatlumpu po, pinagaling niya ang isang bulag at isang pipe na sinasapian din ng demonyo. Dito po, 31 po, pinagaling niya ang isang babae na meron ng sakit na 10 taon na pong may sakit ang babaeng ito na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagaling niya rin po ang isang tao na mayroong namamagang parte sa kanyang katawan. Dito po pinagaling niya ang 10 lalaki na nagsasuffer po o naghihirap sa sakit na leprosy or ketong. Dito po naman ay binuhay niya, binigyan ng buhay muli ang kanyang kaibigang si Lazarus. Dito naman po ay pinagaling niya si Bartimaeus sa kanyang kabulagan. Kaya si Bartimaeus po ay nakakita. Yan po sa Matthew 20:29. Dito po, the withering fig tree that produced no fruit. Nagbigay po siya dyan ng milagro at ang sabi niya, sapagkat ikaw puno ay hindi nagbubunga at iyong ginagamit lang ang sustansya ng lupa, ikaw ay hindi na magbubungang muli. Pagkasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ito pong fig tree na ito po ay nalanta at namatay. Ngayon, dito po, isa pang milagro po, ni-restore po ng ating Panginoong Jesucristo yung tenga po ng isa sa mga sundalo po na umaresto sa kanya. Ang sabi po niya, ang nabubuhay sa patalim ay mamamatay sa patalim. Huminto kayo. So pinigilan niya ang kanyang mga disipulo na gamitin ang sandata nila. Kaya yung naputol pong tenga ng taong yun o ng isang sundalo yun ay ibinalik. Isang milagro po, ibinalik uli o idinuktong uli ng ating Panginoong Hesukristo. Isa pong milagro ang resurrection ng ating Panginoong Diyos. Napag-usapan na po natin yan. Isa pong milagro uli ay nakahuli ng isda at ang isang milagro po ay ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon Diyos na namasdan at nakita ng mga disipulo niya. Yan po lahat. Napakarami pong milagro at napakarami pong katakatakang pangyayari at bagay na nakasulat po sa Biblia, sa kanyang salita. Saan po tayo makakakita ng ganyang libro, ng ganyang aklat na katulad po ng Biblia? Sa totoo po, wala po tayong makikita at walang nagawang libro at walang magagawang libro
tulad po ng aklat ng ating Panginoon Diyos na tinatawag nating the Bible, the Holy Bible, o ang banal na Biblia. Magtuloy po tayo. Ngayon po, dadagdagan po natin ang ating kwentuhan sa milagro. Ito naman po ang mga iba't ibang tao na nabuhay sa pamagitan po ng mga manggagawa ng ating Panginoon Diyos. Si Elijah po, binuhay niya ang anak ni Sarephat, doon po sa 1 Kings 17:17, mababasa niyo po yan. Si Elisha po, binuhay niya ang isang patay na tao, nakasulat po yan sa 2 Kings. Si Peter po, binuhay niya si Dorcas sa Acts 9:36. At si Paul po, binuhay niya si Eutychus. Si Eutychus po ay nando sa Pasimano habang nakikinig siya kay Paul. Sa haba po ng talumpati ni Paul o mensaheng ibinigay niya at umabot na po hanggang sa gitna ng gabi, kaya po nakatulog si Eutychus at mula po dun sa Pasimano ng bintana na nakaupo siya, nakatulog po siya at nahulog. Nung mahulog po siya, namatay siya sa pagkahulog. Ang ginawa po ni Paul, lumapit siya, binindisyonan niya o nagdasal siya at si Eutychus po ay nabuhay na maguli. Ngayon, nakita na po natin yan. Nakita po natin ang milagro, nakita po natin ang mga hula. Ngayon po, titingnan naman natin ang mga bagay na kamangha-mangha, kagitla-gitla at mahirap mapaniwalaan na naganap. Okay, ready na po ba kayo? Alright, wala pong matutulog, wala pong pipikit, wala pong kukurap ang mata. Ito po, pagmasdan natin. Ito po ang karunungang kayamanang ipinagkakalob sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Amazing facts in the Bible. Ito po ang mga kagilagilalas na mga bagay, katunayan na nangyari sa salita ng Diyos sa kanyang mahal at banal na aklat. Amazing facts. Sa Bible po, Bible Amazing Facts po, ito po. Ang Biblia po ay masasabi natin na parang science book din po dito sapagkat dito po natin natuklasan ang mga bagay na natuklasan ng tao. Ang science po, ang kanila pong naalaman ngayon ay hindi po nila gawa. Ito po ay natuklasan nila. Ito po ay nakasulat na sa Biblia bago nila natuklasan. So wala pong ginawa ang tao. Hindi niya ginawa ang gravity. Hindi niya po ginawa yan. Yan po ay natuklasan niya lang. At ang pagkakatuklas niya, nauna nang nakasulat sa Biblia bago niya nakita at napag-aralan ang gravity. Tignan po natin. Dito po sa Job 26:7, nakasulat na po yan. Bago na-discovery ng mga tao. Hindi ba kayo namamangha? Basahin po natin. He stretches out the north over empty space and he hangs the earth on nothing. So kung isang bagay po ay nakalutang lang, makikita po natin yan sa ating mga planeta. Ang humahawak po niyan ay gravity. Ang tawag po diyan, gravitational pull ng ating araw. Yung araw po ay napakalaki at sa kalakihan niya po 860,000 miles ang laki po ng araw. Sa laki po nun, meron pong tendency doon na hawakan. Hindi po natin nakikita ang gravity, pero makikita po natin ang resulta niya. Yung gravity po ay yun ang humahawak sa mga planeta na umiikot sa araw. Kaya yun po. Ang tawag po doon ay gravity, at ang gravity po ay naroon na at nakasulat na sa aklat ng Diyos, sa kanyang banal na aklat, bago ito natutuhan o na-discover po ng ating mga scientists. Kaya mga scientists po natin ay hindi magagaling tulad ng Diyos. Kapagkat hindi po nila ginawa ang gravity, ang gumawa po ng gravity ay ang Diyos. Hindi po ang mga scientists natin. Kaya kung hindi sila naniniwala sa Diyos, nakakapanghinayang sapagkat hindi nila makita ang tunay na katotohanan. Tuloy po tayo. Ito po, amazing facts, circle of the earth. Dati po ang mga tao, ang pagkakaalam natin na ang mundo ay flat. Flat po yan.
Okay, dahil wala ka pong makita, kahit saan ka tumingin, flat po yan. Ngunit, sa mga nagdaang panahon po, napatunayan po ng siyensya na ang mundo pala at mga planeta ay bilog. Bilog po, yun ang na-discover nila again. Bago po nila napag-alaman na ang Earth natin ay bilog, naisulat na po yan. Hindi ba kayo namamangha? Bago pa lang natin maalaman ang science na yan, na ang Earth ay bilog, nakasulat na. Tingnan po natin. Dito po, makikita natin sa Isaiah 40:22, sinasabi po dito, it is He. Ito po tumutukoy sa Diyos, ang Panginoon na nakaupo sa ibabaw ng paikot na mundo. Hindi po nakikita dyan, sinasabi po, matalinghaga po yung salitang yan, medyo poetic po, pero sinasabi po dito na yung ating mundo ay bilog. Hindi po ginawa yan ng mga siyensya, kundi na-discover lang po nila. Ngunit bago po nila ma-discover yan, ito po ay nakasulat na sa aklat ng Diyos. Hindi ba kayo namamangha na nauna pa na maisulat ito bago ma-discover ng tao ang dunong ng Diyos? Isa pa po ang ating makikita dito, the Bible Amazing Facts. Ito po is Springs of the Sea. Natuklasan po ng siyensya na merong bukal doon sa ilalim ng dagat. Actually po, natuklasan din nila na merong oil doon sa ilalim ng dagat. Kaya po ang mga kumpanya, mga oil company po, ay walang humpay, walang tigil po sa paghukay doon sa ilalim ng dagat. At sinabi po dito na yung Springs of the Sea natuklasan din nila, at bago nila matuklasan, isinulat po ni Job na merong springs doon po sa ilalim ng dagat. Ang sabi niya dito, have you entered the springs of the sea? Ikaw ba ay nakapasok na sa bukal doon sa ilalim ng dagat? Or have you walked in search of the depths? Or ikaw ba ay nakapaglakad na sa kailaliman ng dagat? Yung po makikita natin dito na bago pa nila na-discover na may bukal doon sa ilalim ng dagat, isinulat po ni Job. Ang tanong ko, alam ba ni Job yun? Hindi niya alam yon. Bakit? Unang-una, hindi naman siya scientist. Hindi niya alam, hindi niya nasaliksik yun. Paano niya naisulat yun kung hindi niya alam? Isa lang po ang kasagutan dyan. Ang kasagutan po dyan ay ang Holy Spirit ang nagpasulat sa kanya. Isinulat niya ito dahil yun ang utos sa kanya ng mahal na Espiritu Santo. Tingnan po natin at makita po natin ito. Ngayon, ito naman po ang pag-uusapan natin. Isa pong mga kamanghamanghang bagay. Ito po na pag-uusapan ng siyensya, ngunit bago po nila na-discover, ito po ay naganap na at naisulat na sa salita ng Diyos. Evaporation. Ano po ba ang evaporation? Nakalagay dito po, the change of the state of a liquid into vapor. Ito po ang pagbabago ng isang likido o liquid dahil sa matinding init po, ito po ay nagiging singaw. Sumisingaw po ito, yung po ang evaporation. Kaya kung tayo po ay mainit, ang dagat po sa kainitan ng panahon, yung po nag-evaporate at yung vapor po o yung pagsingaw mula doon sa dagat, yung tubig po doon ay napupunta hanggang doon sa ulap. Kaya titignan po natin dito. Doon po sa Psalm sinasabi, He causes the vapors to ascend from the ends of the earth. Ito po pinakikita dito na yung vapor po ay umaakyat doon sa ulap. And He makes lightning for the rain. At gumagawa din po siya ng lightning. Yung lightning pong yun ay patungkol sa kidlat. Ayan po ang nangyayari dyan at yung pong kidlat na yun ay nagkakaroon po ng negative and positive reaction, kaya po nagkakaroon ng kidlat. And He brings the wind out of His treasuries, doon sa kanyang pinagtataguan. Di Jeremiah po, mababasa natin, when He utters His voice, there is a multitude of waters in the heavens. Doon po ay nakalagay po sa mga ulap yung mga tubig po
na nanggaling doon sa dagat sa pamagitan po ng evaporation, yung vapors po to ascend from the ends of the earth. He makes lightning for the rain. He brings the wind out of His treasuries. Yan po ay makikita natin na isinulat ni King David, isinulat po ni Jeremiah, propeta Jeremiah, ngunit sila po ay hindi scientist at hindi nila alam yan. So sa makatwid, iisa lang po ang katugunan kung bakit nila isinulat yan. Isinulat po yan dahil yan po ang habilin sa kanila ng ating mahal na Espiritu Santo na gumabay sa kanilang pagsulat. Kaya po dito, yan po ay makikita natin. May nakita na po ba kayong libro na ganyan? Katakataka po ang mga pangyayaring ito. At mapapaniwalaan po natin sapagkat ito ay naganap, napatunayan po ng siyensya, hindi ito ginawa ng siyensya o ng science. Ito po ay na-discover lang nila. At ito po ang isang dapat nating maintindihan. Bago na alaman ng tao ang dunong na ito po ay una nang naisulat doon sa banal na aklat. Tunay pong katakataka, kamangha-mangha, hindi ka panipaniwala na si King David at si Jeremiah isinulat ito na hindi nila naiintindihan sapagkat hindi po sila scientist. Dito po naman, condensation, the change of vapor or gas into a liquid accompanied by the evolution of heat. Dito po, ang sinasabi dito, yung pong vapor, yung pong hamog, ang sinasabi po dito, pag na-condense po yun, ibig sabihin, pagka nasiksik yun, nagkasama-sama yun, nagiging tubig yun. At yung tubig na yun po yun, dahil po sa heat, umaakyat, at doon po sa ulap, doon po nai-store yun o natatago. Kaya sabi po dito, He binds up the water in His thick clouds. Kanyang itinatago ang mga tubig doon sa makapal na ulap. Doon niya po tinatago. At ang mga ulap na yon ay hindi nawawasa. Kaya nakikita po natin na ang ulap, hinahawakan ng mga tubig. Hanggat hindi niya na po mahawakan, doon lang po lalabas ang tubig. Sa Job 37:11, nasabi dito, also with moisture, na merong hamog na nandoon at ginamit lahat ang kapal ng ulap para ito ay maitago. And He scatters His bright clouds. At kanyang kinalat ang kanyang maliwanag na ulap. Sa Job 37:16 po sinasabi, do you know how the clouds are balanced? Alam mo ba kung paano nababalanse o natitimbang ang ulap? Those wondrous words, yung kamamanghang-manghang, yung nakakamanghang gawa niya, who is perfect in knowledge. Yun po ang ginawa ng Diyos. Para po sa atin, para po merong cycle ang buhay, para po paulit-ulit po ang pagulan at pang-araw sa araw-araw. Tuloy po tayo. Ngayon, ito po nadidinig nyo sa ABS-CBN o sa GMA o sa Channel 2, Channel 7, ang precipitation. Ano po ba ang precipitation? Kung madidinig ko po yan, hindi ko maintindihan hanggang finally na pag-aralan ko po. So, ang precipitation po, ito po sinasabi ang explanation. Ito po ay all liquid and solid forms of water. Tubig po yan, yung precipitation na yan that are deposited from the atmosphere na nandun po sa kalawakan natin o sa himpapawid. Ito po ay rain o drizzle, snow, hail, dew, or frost. Yung po yan, yung precipitation na yan. Yan po ay tubig na solid forms po ng water yan. Na nandoon naka-store o naka-storage o doon po nakalagay sa ulap. Kaya ito po ang sabi ni Job, for He draws up drops of water sapagkat kanyang kinuha ang bawat butil ng tubig which distill as rain, na sinala para maging ulan mula sa hamog, which the clouds drop down and pour abundantly on man. Na yung clouds po, kung mabigat na, hindi na makakaya, doon lang po niya ibabaksak yung mga tubig na tinatawag nating ulan. At doon po mapapatunayan natin dito na bago pa na pag-aralan ng siyensya about po sa precipitation,
ito po ay nakasulat na dito sa aklat ni Job, sa kanyang libro, at maski si Job po, hindi po siya scientist, so hindi niya rin alam ang kanyang isinulat. Ngunit naisulat po sa tagubilin ng ating mahal na Espiritu Santo. Ito po naman, snow. Ang snow naman po, ito po ay solid precipitation na sinasabi, solid precipitation o tubig in the form of white or translucent ice crystals of various shape originating in the upper atmosphere as frozen particles of water vapor. Ito po ang water vapor na naging tubig po dahil sa condensation, nagsama-sama po, nagsiksikan po at naging tubig. Sa pagpapalit po ng temperatura ng kalamigan, ito po ay naging ice. Yung po, naging ice po ito at ngayon po naging snow ito mula doon sa particle ng tubig po at kaya po ito ay naging snow dahil sa kalamigan. Kaya po makikita natin, lalo na sa mga malalamig na bayan, makikita po natin ang snow. Sa Job po sinasabi, have you entered the treasury of snow? Ikaw ba ay nakapasok na doon sa taguan ko ng mga yelo? Or have you seen the treasury of hail? O nakita mo ba ang pinagtataguan ng hail? Ang hail po ay hamog na naging yelo. Sa Psalm po sinasabi, He gives snow like a wool. Siya ay nagbibigay ng snow o ng hamog na naging yelo tulad ng puting-puting balahibo ng hayop, wool. He scatters the frost like ashes. Kanyang ikinalat ang hamog na naging yelo parang abo. Kaya napakarami po kung makikita natin sa mga malalamig na lugar ang snow. Meron po tayong artificial snow na ginagawa natin sa Pilipinas at meron po tayong natural na snow dito sa Amerika o sa iba pang bansa na may kalamigan. Ito naman po, hydrology, the scientific of terrestrial water for particular water, inland water before it is discharged into oceans or evaporation into the atmosphere. So ito po sinasabi, ito po ang tubig, hydrology po ito, paikot-ikot po ito, at sinasabi po, ito po ay tubig dito sa lupa o doon sa ating dagat na sinasabi na ito po ay bumabalik sa dagat din, either by evaporation po, at pagkatapos po ay bumabalik din sa dagat, at ito po ay binabalik sa dagat sa pamagitan ng pag-ulan. Kaya yan po sinasabi natin hydrology na paikot-ikot po ang takbo ng tubig. Siya po ay nagiging singaw, tapos nagiging magkasama-samang tubig sa ulap. At kung may kalamigan po, nagiging yelo ito, nagiging snow, at nagiging frost din po, nagiging yelo yung hamog. Dahil sa kalamigan po. Ngayon po sinasabi dito kay Isaiah, who has measured the waters in the hollow of his hand? Sino ang sumukat ng mga tubig sa kanyang kamay? Measured heaven with a span. Sinukat ang langit, ang kalakihan ng langit. And calculated the dust of the earth in a measure. At kanyang sinukat ang mga matatawag po natin dito, mga dust, ito pong mga sa air po na nandoon ay sino po ang sumukat noon? Sino po ang tumimbang sa mga bundok? At sino po ang nagbalanse sa mga burol? Yan po sinasabi dito na ang gumawa po ng snow, ang gumawa po lahat ng napag-aaralan natin ngayon ay ang Diyos. At ginawa niya po yun para sa ating kabutihan, para po sa ating lahat. Dito po sinasabi ni Job, for He looks to the ends of the earth, sapagkat ang Diyos ay tumitingin hanggang doon sa katapusan ng mundo, and sees under the whole heavens, at lahat po ng bagay ay nakikita niya sa ilalim ng kalangitan, to establish, para itayo ang timbang ng langit, ng hangin, at kanyang i-apportion po o i-distribute ang mga tubig po na kanyang sinukat
when He made a law for the rain and a path for the thunderbolt. Nang siya ay gumawa ng batas para sa ulan at binigyan niya ng daan ang kulog at kidlat. Nakakatuwa po sapagkat ito po ay science na pinag-uusapan natin at again po, hindi alam ni Isaiah, hindi alam ni Job ang kanilang isinulat sapagkat ito ay hindi na napag-aralan, hindi po sila scientists. Kaya hindi po nila alam lahat ito. Ngayon, nalaman na ng tao sa biyaya ng Diyos, sa karunungang ibinigay ng Diyos sa tao, nalaman na po natin ito. Saan po tayo makakakita ng ganyang libro? Ng ganyang pong libro, meron tayong propesiya, meron tayong milagro, meron tayong mga kababalaghan na nadiscover lang ng mga scientists ngayon lang. Sapagkat lahat po ito ay nakasulat na sa aklat ng Diyos bago nila napag-alaman. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at sa susunod pong araw na tayo po ay magkakaniig muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay tuloy-tuloy na mag-aaral lahat ng dapat nating pag-aralan upang maalaman natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon po, hintayin po natin at inyong pakinggan ang ating worship singers sa CIW, sa Correctional Institution for Women. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lord, thank you, Lord, for this day that you have given to us. Thank you, Lord, for this day that you have made. Thank you, O God, that you continue to be with us. Ikaw po ay laging nasa sa amin. Ikaw po ay laging gumagabay sa aming pag-aaral. Maraming salamat, Ama, sa iyo, hanggang sa muli po nating pagkikita sa aming pag-aaral at kami po ay iyong gabayan. Salamat po, Ama, muli sa mga karunungang ipinagkakaloob mo sa amin nang sa gayon po kami ay mapuspos ng kaalaman, ng karunungan, nang sa gayon po kami ay lumago at iyong magamit. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ating pagdating, ang mga